Hello, magandang, gabi. Hapon pa lang kasi ano pa lang ngayon, 3:55. So, mag-a-4:00 pa lang. So, ngayon, Friday. Ano bang petsa ngayon? Friday. Sa sobrang busy ko, hindi ko na alam kung ano yung ano, petsa ngayon. Tingnan ko lang. Okay. 20. September 20. Bakit merong okasyon ng September 20, ah? 21 ata sa Pilipinas anyway. Wala naman akong topic, wala akong niche na inihanda. At saka hindi man ako naghahanda ng mga topic kung ano lang yung aking maisip. Gusto ko lang mag-explore paano paggamit ng Canva at paano ako mag-vlog kasi hindi ko rin alam tama ba yung aking camera, tama ba yung aking ginagawa. Anyway, dahil usong-uso ngayon at parang umiiwas talaga ako sa topic ng musika, kaya doon ako sa mga issue sa Canada. May mga topic kasi ng mga nagsasuggest sa akin na mag-topic daw ako about politics sa Pilipinas. Ay, sus, Santisima de Jesus, yun ang hindi ko gagawin. Meron akong paninindigan sarili, meron akong paniniwala at hindi ako naapektuhan na kung ano man ang paniniwala ng mga tao sa paligid ko at kahit nasa Pilipinas. May sarili akong gusto. Pero hindi yun mahalaga. Kaya ko rin topic ang relihiyon dahil kahit ako ay dating seminarista, ay ako naman ay walang kaalam-alam. Ako ano lang, gusto ko kasi simple. Gusto ko masaya lang, kahit hindi man ako mukhang masaya. Dahil ako pagod na pagod galing sa trabaho. Pero pag nakilala niyo ako, napakasaya akong tao. Kahit nung ako elementary, high school at sa mga kaibigan ko, kilala nila ako. Pero ngayon parang hindi man sa tinatamad ako, pero wala talaga akong panahon para makipag tsikahan o makipagkwentuhan sa mga kaibigan ko dahil ang akin na lang relaxation ngayon ay ganito, gumawa ng vlog. Gusto ko naman mag-drawing, mag-cartoons, wala naman akong gamit. Nag-iipon pa. So tungkol sa mga yung gamit ko sa studio, yung iba naka-box na, papadala ko sa Pilipinas. Yung iba naman ay dinispatsa ko na. Dinispatsa. Yun. Yung gitara naman, andyan, nasa labas. Hindi naman ako nagsasara na ayaw ko na mag-music. Ako lang talaga yung nagsawa. Saka marami naman na mga panood na mga musikero na nagbibigay ng kanilang dagdag sa karangan. So dito muna ako sa vlogging. Pero wala naman ako binabanggit. At ano pang topic natin? Sige, mag-suggest kayo. At ano ba? Paano ko malalaman? Yun na lang siguro. 70,000 o 72,000 na mga tao na i-deport from Canada papunta sa kanilang bansa. Karamihan dyan, puro mga taga-India. No? Iba naman Pilipino, iba naman iba-iba. Pero mostly ay mga temporary working permit holders, yung mga nakakuha ng working permit. Iba naman international student, graduate na. Yung meron pang ito idea ko lang to ha. Ayaw kasi magmagaling eh. Pero kung ikaw ay may working permit, halimbawa asawa ka ng isang international student, so syempre meron kang working permit. Kung magawa yun ng paraan na kayo ay makapaghanap ng trabaho na like yung katabi ng health, halimbawa caregiver, sana inang inyong hanapin bago pumutok yung inyong visa. Kasi yung caregiver, yan ang bibigay sa inyo ng pathway papunta sa PR. Sarili ko yung opinion at sarili ko yung pag-aaral at naririnig ko at nababasa ko rin. Yung sa mga health job, yun ang maganda. Pwede kayo doon, yun ang magandang pathway. Saka yung agriculture. No? Yun lang siguro. Yun namang nasa Pilipinas naghahangad na pumunta rito sa Canada. Ito akin lang to ha.
kung maganda ang trabaho niyo, sumasahod kayo ng mga 100,000, meron kayong bahay, meron kayong sasakyan, no? Tapos meron kayong negosyo, alin man dun, no? Pag-isipan niyo mabuti kasi sayang eh, pag sumugal kayo. Kasi marami akong nakita rito sa mga ibang katrabaho ko. Talagang lahat ng kanilang yaman ay kanilang sinugal, nagpunta rito. Ay nagkaroon naman ng problema sa Canada, di ba? Dumami masyado ang mga tao, walang trabaho. So, dyan muna, siguro, ang payo ko dun muna. At laruin na lang muna yung sitwasyon. Pag-isipang mabuti. Pangalawa, kung pupunta kayo dito tapos may mga bata, pag-isipan din mabuti kasi napakahirap. Kawawa yung bata. So siguro mauna muna yung isa tapos sumunod yung pamilya. Pero hindi ko sinasabi na tama ako kasi base lang sa aking nakikita. Ano ba? Mahirap pag wala kang niche, no? Tama ba yung yung sinasabi ko, yung wala kang topic, kung ano lang pumapasok sa isipan ninyo. Ngayon is malapit na ang baka sa isang linggo di ba? Autumn na. So papalapit na yung taglamig. Isa pang problema yan, lalo ng mga tao na yung iba kasi dito walang homeless walang bahay sa sobrang mahal. Napakamahal ng pagteras ng bahay, pagrenta. Ako buti na lang meron akong kapamilya na nagtatsaga. Pero napakahirap. Pinag-iisipan talaga lahat pagdating sa Canada. Pero hindi naman lahat parang puro negative, no? Pero maraming positive naman dito. Pag nandito ka na at medyo, ako naman bago naging permanent resident, 12 taon ako dito. Yung 10 taong ko dumaan ako ng iba't ibang uri ng pagsubok at pagsusugal. Pero ito pag-usapan ng buhay ko, wala kayong mapupulot. Puro lang mga kasamaan daw. Hindi, puro sakripisyo din to. I mean, pag nandito kayo, matuto kayong dumiskarte. Pero baka nga mas magaling pa kayo sa akin. Basta ako sampalataya ako sa mga tao na nagpunta rito, yung siya lang, tapos nagtiyaga, tapos nagkaroon ng papel. Hanga ako sa mga ganun tao. No? Kasi sa likod doon, dami nilang sakripisyo. Pero syempre, lahat ng Pilipino hinahangaan ko at lahat ng tao na punta rito na nagtatagumpay. Syempre, yung diskarte yun. Yung iba naman, swerte lang, pero kasama na yun sa buhay. Naghirap din sila para makamit yung status. Pero hindi naman ibig sabihin na pag nasa Canada ka, ito na yung pinaka-rurok ng iyong pangarap. Kaya ang Canada isang bahagi lang ng dadaanan mo. And then, ako, agaya ko, malapit na ako mag-retiro. Nag-iisipan ko rin mabuti kung ako ay sa pupunta. Tapos di ko alam. Isang sigurado ko sarili ko, gusto kong mabuhay ng sarili na ayaw ko kasi na ako iaalagaan ng kahit sino. Ayaw ko maging pagtanda ko gusto kong bakit pagtanda ko, bata pa naman ako. So yun lang siguro, maraming salamat. Ako si Amang Ibon at nag-aaral mag-vlog at wala kayong matutunan siguro sa ngayon. Pero habang tumatagal, I promise na mag-aaral tayo ng mga topic para hindi naman kayo sasayang ng oras. So sa mga nanonood sa akin, kahit 5 lang kayo, ay malaking bagay sa akin yun. Dahil ako ay pinapanood niyo. So muli, maraming salamat and magandang Friday.